Update sa pinapagawa ng munti at simpleng bahay. Kailangan na magpagawa rin ng pinto kasi para maisabay sa asentada at palitada ang hamba ng pinto. So ito yung pamana ng tatay. Unang-unang. At ganun din ang mga yero at trusses. Kailangan na mabili at magawa. Nasa 30,000 pesos ulit ang nagastos ngayong araw pero masaya kami ni Jay sa progress ng munti namin bahay. 22 years nang wala ang tatay namin pero meron siyang naiwan na pamana sa akin. Ito yung iniwan sa atin ng tatay, inay. Itong slab ng mga mahogany na tanim niya nung kabataan pa niya. Magpapagawa kasi tayo ng pinto para sa pinapagawa mini house sa farm. Lahat ng pinto namin sa bahay at mga trusses ay lahat mahogany dahil sa mga tanim ng tatay. Pero ngayon sa pinapagawa namin at least pinto ay maging mahogany. Actually, di ko sure kung kasya na o sobra. Dinamihan ko na ang dala, ibabalik ko naman kung sobra. Malapit lang naman dadalhan natin. Mga 2 km lang at walang highway kaya ox lang kahit lagpas ng kauntian. Baka makatapult ako dito Pero may pabigat naman na kahoy kaya halos balanse pa rin. Then may taghawak tayo. Okay, mga ano lang naman tayo. 2 kilometers. Dito ulit ako magpapagawa sa pinagpagawan ko ng mga mini shop para sa pastel. Subok na kasi namin si Kano noon Kaya dito talaga kami bumabalik. Ang paggawa ng pinto, 3.5 each. Kasama na ang hamba, labor lang kasi may dala tayong slab ng kahoy. Skill at talent kasi ang pinag-uusapan dito at hindi rin madali for sure gumawa nito. Bukod pa ang labor ng pagkabit at barnes nito kung sakali. Sapat lang, ito naman ay panghabang buhay na gamit natin kaya okay lang ang presyo ng ganito. Bala ang ending, kulang ako ng ilang slab na mahaba kaya inuwi namin halos lahat ng maliliit na slab. 2 slab pa na mahaba daw ang kailangan ko. Okay, so iwanan na natin. Kulang lang tayo. Meron pa naman tayo doon. Dadalhin na lang sunod na araw pero abangan natin yung output. Dumayan din ako sa pinagawa natin para kumustahin. Need ko rin kasi ma-finalize ang bibilhin na yero at mga bakal. At very satisfied ako sa progress so far. Hindi minadali, pero hindi rin mabagal. Ang asentada nasa eskwala at hulog at walang tae-tae. Baka marami mag-react tungkol sa mga bintana at pinto na tapat Hindi kasi ako naniniwala doon. Mas kailangan namin ng magandang ventilation lalo at maliit lang ang bahay. At kakunti ang part na pwedeng paglagyan. Kaya tapat-tapat na. Pero meaning din yan, lagpasan ng hangin, di ba? Good ventilation. Si Kaede ang ating mason foreman dito. Taga sa amin at kilala na pulidong gumawa. Kaya siya kinuha ko. Sumusunod sa design at nagtatanong kung tama ba ang pagkakaintindi niya at ginagawa. Ito malupit na alwage, di ba? May malasakit. Kaya never again sa mga baso at walang malasakit gumawa. Currently, gumagawa naman sila ng forma para sa poste. Kasi nakakalahati na ng asentada Ang bilis tumas ng asentada kasi hindi kalakihan. Pero wag ka, pag finishing na, may kabagalan na yan sa pakiramdam natin. Kasi hindi nakita halos physically ang pagbabago. Pero matatapos yan for sure, ginagawa Yun naman ang kailangan para matapos ang isang bagay. Simulan, gawin at patuloy na tiyagain na gawin. Excited na kami ni Jay para sa project na ito. Finally, dumaan ako sa bilihan ng yero at ng tubular. Ilang bakal at yero lang naman ito. Pero grabe kamahal talaga ng materyales. 4 pieces na 2x4 at 9 pieces na 2x2. 24,782 pesos na kagad kasama na ang delivery fee. Nag-down payment lang ako ng 5K sa delivery na ang balance. Ang mahal magpagawa ng bahay kahit mason lang. Pero go lang ng go. Matatapos din at may iga pang. Yun lang. Peace.